Sino-sino ang mga kilala ninyong mga taong bantog sa larangan ng singin? Paano nila narating ang tugatog ng kanilang tagumpay? Alamin natin ang maikling paglalarawan ng buhay at mga obra maestra ng isang bantog na pintor. Ang buhay ni Fernando Amorsolo. Isinilang si Fernando Amorsolo sa Paco, Maynila noong Mayo 30, 1872 kina Bonifacia Cueto at Pedro Amorsolo, isang bookkeeper. Subalit lumaki siya sa Dait, Camarines Norte. Noong ika-13 taong gulang ni Amorsolo, namatay ang ama niya at lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila upang matulungan ng kanyang pinsang buo, si Fabian de la Rosa. Si Fabian ay isang kilalang pintor. Nagsilbi sa kanya si Fernando Amorsolo at upang makadagdag sa gastusin sa bahay, nagpinta siya ng mga postcards sa watercolor. Ipinagbili niya ang mga ito sa isang tindahan ng aklat sa halagang 10 sentimos bawat isa. Noong taong 19 nag-aral si Fernando Amorsolo sa Liceo de Manila. Ito ay nakilala ang galing niya sa pagguhit at pagpinta. Sa paaralan ng sining ng University of the Philippines, UP, nagtuturo noon si Tio Fabiania. Kaya doon din pumasok si Amorsolo nung siya ay 17 taong gulang. Habang nag-aaral, nakisukob siya sa isang upahang apartment. Upang kumita, sumali siya sa mga paligsahan at gumuhit ng upahan gaya ng Parusa ng Diyos, ang unang nobela ni Severino Reyes. Nagdisenyo pa siya ng mga upuan para sa Bureau of Public Works, kung saan siya nakapasok bilang tagapagguhit o draftsman. Nakatapos siya noong taong 1914 at isa siya sa mga unang graduate ng UP. Nagkamit si Amorsolo ng mga medalyang parangal sa kanyang pagtatapos. Noong taong 1916, nabigyan siya ng pabuya o grant ni Enrique Zobel de Ayala upang mag-aral sa Escuela de San Fernando sa Madrid, Espanya. Dumaan din siya sa New York, sa Amerika upang magsuri ng iba't ibang estilo ng pagpinta. Kahiligan niya ang pagpinta ng lipas ng maestro, si Diego de Velázquez at iba pang mga dating bihasa sa Europa at Amerika. Patuloy siyang namasukan sa public works kahit nung nagsimula siyang magturo sa paaralan ng sining ng UP. Tulad ng kanyang Tio Fabian, naging direktor rin siya sa paaralan ng sining ng UP mula noong taong 1938 hanggang 1952. Yumao si Fernando Amorsolo sa Maynila noong ika-26 ng Pebrero sa taong 1972. Noong taong 1973, siya ang kauna-unahang hinirang ng pamahalaan ng tagalikha ng Pilipinas o National Artist of the Philippines. Kailangang mayroon kang tiyaga, pagsisikap, determinasyon at tiwala sa sarili upang maging matagumpay sa iyong karera o sa mga bagay na gusto mong maging. Kung nagustuhan mo ang talambuhay ni Fernando Amorsolo, paki-like, share at subscribe. Maraming salamat po.